Hello mga ka-agri, ang episode po natin ngayon ay tungkol sa mga fruit fly na sumisira sa bunga ng ating ampalaya. Coming up. So far yung mga nahuli po natin, mga fruit fly, may mga langgam, may mga yung langaw sa suka, yung maliliit. Ayan o. Tapos may mga house fly din, yung mga langaw mismo. Ayan o. Pati bangaw, nahuli na natin. So, natrap sila dito, tapos nalunod sila dun sa vinegar. Yung fruit fly, yan po yung isa sa pinaka-destructive sa mga tanim nating ampalaya. Sila po yung dahilan kung bakit naninilaw yung mga bunga ng ampalaya. So minsan maliliit pa, minsan malalaki na, tapos bigla na lang siyang naninilaw. Ang nangyayari po dyan, tinutusok siya ng fruit fly, may butas. Tapos ang mangyayari po dyan, i-inject niya yung kanyang itlog dyan sa loob ng bunga. Tapos after ilang araw, mapipisa yung mga itlog, then magiging larvae, tapos kakainin niya na yung loob ng bunga ng ampalaya. Pag kinain niya, yan na po yung simula ng paninilaw. Ibig sabihin, sira na po yung bunga ng ampalaya na yan. So hindi na natin siya maibibenta, hindi na natin siya mapapakinabangan. Dito po sa aking backyard kitchen garden, hindi ako gumagamit ng chemical spray kasi pag gumamit tayo noon, walang pili, pati yung mga pollinators madadamay. Kaya mababawasan po yung mga tumutulong sa atin na mag-pollinate ng mga bunga. Hindi rin po ako gumagamit ng metheluginol tsaka ng sticky yellow trap kasi yun po ay nag-a-attract pa ng mga fruit fly papunta sa ating garden. Although yun po ay very effective, pero meron pong tamang paraan ng paggamit nun. Kailangan malayo siya sa ating garden kasi i-attract niya yung mga fruit fly dun sa trap na yon. Makakabili po kayo ng metheluginol sa mga agri-supply. So gagawin nyo lang, maglalagay kayo ng metheluginol sa bulak tapos ilalagay nyo siya sa plastic bottle. Ang gagawin po nito, i-attract niya yung mga lalaking fruit fly. Yun po yung mahuhuli nyo dun sa inyong trap. So ang ginagawa po nito, pinipigilan niya yung pag-multiply ng mga fruit fly. Kaya lang yung babae andyan pa rin. So hindi siya mauubos. Yung babae na yun, pagka may natusok din siyang bunga, masisira pa rin yung mga tanim natin. So ang ginagawa lang nito, binabawasan niya yung population. Then yung isa naman, yung yellow sticky trap, yun po pinapahid lang na parang glue na kulay dilaw sa plastic bottle tapos hinahang lang sa paikot ng ating garden. So nangyayari doon, dumidikit naman yung mga fruit fly doon sa yellow sticky trap. Tapos sinasabit siya dapat medyo malayo sa ating garden kasi nga sabi ko kanina, nag-a-attract siya ng mga fruit fly. Kasi kung nasa loob siya ng garden, meron pong makakalusot, no? Instead na mapunta doon sa trap, mapupunta pa rin siya doon sa bunga ng inyong ampalaya. May mga solusyon po tayo para maiwasan natin na masira yung bunga ng ampalaya. Una, pwede po natin siya balutin. Ayan. Kung makikita nyo po dito sa aking garden, binalot ko na yung ibang mga bunga ng ampalaya. Yung iba, hindi ko po napansin. Yan, kaya merong mga nasira pa rin na bunga. Pero as much as possible, sinisikapan ko mabalot lahat yung mga bunga para hindi siya masira ng mga fruit fly. Pero sinisigurado ko po na bago ko siya mabalot, medyo malaki na. Kasi minsan, kung babalutin natin siya ng sobrang aga pa at maliliit pa yung bunga, hindi pa po siya napopollinate, hindi pa naililipat yung mga pollen galing po dito sa lalaking bulaklak papunta dito sa babaeng bulaklak, yung bulaklak po na mayroong bunga. So pagka hindi pa yan naililipat yung pollen, hindi siya mabubuo. So pag binalot na natin, hindi maililipat ng mga pollinators yung pollen, kaya hindi siya lalaki. Ganon din po yung mangyayari, masisira, maninilaw at malalaglag na lang po yung mga bunga ng ampalaya. So para po makasigurado tayo na mabubuo yung mga bunga na yan, mag-manual pollinate na lang tayo bago tayo magbalot ng mga bunga. So gagawin po natin, pipitas tayo ng lalaking bulaklak, ipapahid natin dun sa bulaklak po ng babaeng bulaklak. Dun po sa bulaklak na may bunga. Gagawin nyo po ito every morning para open pa yung mga flowers, fertile pa yung mga bulaklak. Kasi pagkahapon, nagsasara na po yung mga bulaklak kaya hindi po mabubuo itong mga bunga. Pansinin nyo po yung mga pollinators, mas active sila pag umaga. Andun sila
sa mga bulaklak ng ating mga tanim pagka umaga. Hapon, wala masyado tayong nakikita ng mga pollinators. Ang recommended po na manual pollination hanggang alas 10 po ng umaga. Then pag napansin nyo na medyo malaki na yung mga bunga after few days ng pagmamanual pollinate natin, pwede na natin siya balutin. So bago tayo maunahan ng mga fruit fly, kasi kahit ma-pollinate natin, kung na-inject pa rin siya ng mga fruit fly, masisira pa rin yung mga bunga na yan. Mga ganito kalaki yan, sigurado po na pollinate yan, mabubuo na yung bunga na to, lalaki siya. Hindi tulad ng maliliit pa, hindi natin masasabi kung buo na yung bunga. Marami pong mga bagay na pwede natin ipangbalot dito sa ating mga bunga na ampalaya. Pwede po yung mga dyaryo, papel. Ito, ni-recycle ko lang yung mga paper bag. Okay lang po yan, hindi siya nasisira kahit maulanan. Ang mangyayari po pagka nabasa siya ng ulan, mababasa lang siya, tapos pagka uminit, matutuyo din siya. So hindi naman po basta-basta na pupunit itong mga papel pag yan yung ginamit nating pangbalot. Ang problema lang, hindi natin siya mare-recycle. Minsan isang beses lang siya magagamit. Sa susunod na pagbabalot natin, sira na rin yung papel kasi lumulutong po siya. Yung iba pa na pwede natin gamitin, yung plastic. Kaya lang po sa plastic, yung clear plastic, kailangan po meron siyang mga butas. Kasi kung wala siyang butas, magmo-moist po yung loob ng plastic, masisira din po yung bunga. So kailangan po meron siyang singawan ng init para hindi po masira yung bunga. Then may nakita rin po ako na gumagamit nito, mga plastic bottle. Diyan po nila pinapalaki yung bunga ng ampalaya. Medyo mahirap lang po maghanap ng mga plastic bottle, tapos pagka maraming bunga, baka bumagsak po yung inyong trellis kung hindi po siya katibayan. Pero napakaganda po nitong gamitin kasi safe na safe po yung inyong mga ampalaya. Then pwede rin po yung kulambo, yung net. So ihulman nyo lang siya na pangbalot para yun po yung magiging protection niya. Ang maganda po dun sa net, nare-recycle natin siya, pwede natin siya magamit ng paulit-ulit. Tapos dahil net siya, nakakatagos yung sunlight, kaya yung bunga kulay green, hindi po siya maputla. Pangalawang paraan para mabawasan natin yung population ng fruit fly, yung paggawa natin ng natural na fruit fly trap. So ito po, gamit lang yung plastic bottle, binutasan ko lang sa gilid, yan, dalawa siya, tapos tinupi ko lang sa loob para yung papasukan nila madali, tapos mahihirapan po silang lumabas. Then naglagay lang po ako dyan ng hinog na ampalaya. Yun, kaya po putol yung isang piraso na yun, nilagay ko dyan sa loob. Kaya malaki din po yung butas na ginawa ko para maipasok ko dun yung hinog na ampalaya. Tapos naglagay po ako dyan ng sukang tuba tsaka asukal. So yan po yung mag-a-attract dun sa mga fruit fly. So far, ganyan na po kadami yung mga nahuli natin na fruit fly. Yung iba nandito sa taas, iba nalunod na po dito sa vinegar. So maganda po dito, lalaki man babae, na attract siya. So pwede po natin mapigilan yung pagdami ng mga fruit fly. So ang mahuhuli po natin dito sa trap na to, yung mga adult. So para hindi na sila makapag-multiply. Pero pag may mga bunga na may mga sira, natusok na, kailangan po ma-dispose natin ng maayos. Kasi po nangyayari ganito, pag nakapag-inject siya dyan ng itlog, pagpisa niyan magiging larvae siya. Ayan, kakainin niya yung loob. Tapos itong mga larvae na to, pagka yan hindi po natin na puksa, ang mangyayari niyan, mag-hibernate siya doon sa lupa. Usually malapit po yan sa puno kung saan siya kumain. Pag naging adult siya, lilipad na naman, dadami na naman ulit yung population ng fruit fly. So kailangan mapigilan natin siya sa lahat po ng stages. So ito pang adult, ito naman sa mga eggs saka sa larvae, kailangan i-dispose natin, sunugin or ibaon sa lupa para hindi po dumami yung mga fruit fly sa ating garden. Sana po yung piliin natin yung mga natural na pamamaraan para safe po sa environment, tapos safe din po sa mga kakain ng ating mga tanim na gulay. Kasi kung chemical po yan, hindi maiwasan na nakadikit po doon sa katawan ng ampalaya. Lalo na po yung gumagamit ng powder na kulay blue. Minsan makikita po natin sa palengke may mga residue pa ng insecticide, pesticide,
Kaya pag hindi natin nahugasan ng maayos, pwede natin makain yung mga chemical na yun. So as much as possible, sikapan natin na natural at organic na pamamaraan yung piliin natin. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!